Sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sa 1 John chapter 3, talatang 11 at sa ilang talata na ating babasahin hanggang 18, basahin po natin. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo, huwag tayong tumulad kay Cain na kampon ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong magtaka o kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa magitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So tayo manalangin. Panginoon, sa gabing ito, magministeryo ka po sa pagitan ng inyong mensahe. Gawin yung encouragement ito upang lalong mapatibay ang aming ugnayan bilang mga mananampalataya. Paspasan niyo lahat ng mga kabataan na narito ngayong gabi at patuloy na tatagpuin niyo sila sa kanilang pagtataguyod ng kanilang buhay. At hayaan niyo na sa pamamagitan nila, patuloy na maluwalhati at madakila ang inyong pangalan. Sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat tayo nagsabi ng Amen. Pwede na tayo maupo. Okay, sa ating pag-aaralan ngayon ay ebidensya ng totoong pagmamahal. Yan, evidence of true love. So, ang tunay at totoong pagmamahal ay merong ebidensya. Naniniwala ba kayo doon? Pumalakpak na tayo sa Panginoon. So, kung titignan natin, may mga pagkakataon na tayo ay nakakagawa ng hindi maganda. Yan, minsan may pagkakataon na tayo napupuot sa ating kapatid at may mga pagkakataon na tayo nalalayo. Inilalayo natin yung ating sarili lalo na sa kapatiran. Iyon ay mga pagkakataon lamang. Pero alam niyo po ba na merong ebidensya ang tunay at totoong pagmamahal? So talatang 18 sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan. Yung salitang patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So yun. So papaano natin patutunayan na tayo nga ay totoong nagmamahal? Okay, number 1, kailangan po ng patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. Action. Sabihin mo nga sa iyong katabi, action. So yun. So kailangan may gagawin tayong pagkilos. So yun ang unang mapapansin natin dito. At pag tayo'y nagmahal, isang katunayan yun na mayroon tayong gagawing pagkilos. Yun, ang isang totoong nagmamahal, meron siyang pagkilos. Di po ba, para ipadama na niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang minamahal. Kaya nga, isang mabuting halimbawa natin ng Panginoong Hesus, di po ba, ipinadama niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ng talatang 16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So yung salitang pag-aalay ng buhay, ito ay isang parte ng ating pagkilos. Kaya ang isang totoong nagmamahal, kumikilos yan. So may gagawin siyang pagtugon para doon sa kanyang minamahal. So palakpakan na natin ang Panginoon.
Okay, yun po yung number 1. So, pangalawa, kung didiinan pa natin mabuti, merong gawa, no? So, meron tayong gagawing gawa. At yung gawa na yun, i-describe din ng Biblia. Ito ay mabuting gawa. Yan. So, pag tayo totoong nagmahal, hindi lang siya basta gawa, kundi meron siyang mabuting gawa. So sabi niya sa talatang 11 hanggang 17, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. So ang totoong nagmamahal, ang pangalawang ebidensya, dadagdagan na natin yung gawa ng mabuting gawa. Ibig sabihin, gagawa ka ng mabuti doon sa iyong minamahal. At sino na dito yung mga nagkaroon na ng na-in-love na? Taas niya ang kamay. Wala pa? Wala pa? Taas niya ang kamay niya. So, be honest. Ako lang. Ayan. Diba, no? Nung may love tayo, lagi kang nag-iisip, ano kaya mabuting gagawin ko sa kanya? Alam ko na, regaluhan ko siya. Diba, no? Minsan nagbibigay tayo ng regalo. Minsan naman, magbibigay ako ng bulaklak. Diba, no? Ay, parang naman pampunerarya yun, alam. Ayan. Pero ang mahalaga rito, ay meron tayong iniisip na mabuting gawa. Kaya ang isang totoong nagmamahal ang ebidensya, patutunayan niya ito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Mag-iisip siya ng mga mabubuting bagay, ng mabubuting gawa upang sa ganon, isa sa katuparan niya. Kaya importante yun sa ating buhay. Kaya yun ang isang kapansin-pansin dito sa 1 John chapter 3. Sa verse 17, sabi niya, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Kaya nga mahalaga talaga yung pagtugon natin yung pagkilos. Kaya yun yung pangalawa, na mapapansin natin, una yung gawa. Tapos dinagdagan natin yung gawa na yun, dinescribe yung mabuting gawa. Huwag tayong tumulad kay Cain. Si Cain, ano yung ginawa ni Cain? Anong ginawa ni Cain? Siya po ay gumawa ng masama. Nainggit siya kay Abel, pagkatapos, ayun, pinatay pa niya. Bukod sa nainggit na siya, pinatay pa niya yung kanyang kapatid. Kaya yun, mahirap din pala na hindi tayo literal na pumapatay. Pero once na nagtanim ka ng puot, ng galit sa kapwa mo, sabi ng Biblia, anong tawag doon? Pag nagtanim na ng puot, doon sa ating binasa, di ba sabi niya ay mamamatay tao. Basahin natin. Kaya nga mga kapatid sa verse 13, huwag tayong magtaka kung kinabubuutan tayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat inibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Tignan nyo, kaya mahirap pala sa atin na magtanim tayo ng puot, ng galit, ng sama ng loob. Kaya yung mga totoong nagmamahal sa Diyos, ang totoong nagmamahal, ang ebidensya ay, siyempre alagaan natin yung puso natin. Huwag na huwag tayong magtatanim ng masasamang bagay, lalo na sa puso natin. Kaya dapat lagi natin susuriin yung puso natin. Kaya totoo sabi ng Panginoon, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya yung tignan nyo, kaya hindi tayo pinapahintulutan ng Biblia, ng salita ng Diyos, na magtanim tayo ng puot, ng galit, ng sama ng loob. Sino dito yung mga may nakasamaan ng loob? Sino dito yung nagtanim ng sama ng loob? Ng galit, puot? Wala? Balakpakan nga natin si Lord. Talagang hindi tayo nagtanim ng loob.
Yun, importante yun sa ating buhay. Kaya nga, mahalaga talaga na wag tayong magtatanim ng masama, kundi ang totoong nagmamahal, gumagawa ng mabuti. Diba sabi ng 1 Corinthians chapter 13, nakalagay doon na hindi nito kinatutuwa ang gawang masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. Kaya pag mahal natin ang isang tao, hindi natin siya gagawa ng masama. Bagkus, gagawan natin siya ng kabutihan, ipapakita ang kagandahan loob sa ating kapwa. So mahalaga po yun. Okay, pangatlo na ebidensya na kung pansinin natin yung sinabi niya dito, tulad ni Kristo na dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Okay? So, ang isang ebidensya pa ng tunay na nagmamahal, siya ay totoong nagiging pagpapala. He is blessings to others. So, yun, nagiging pagpapala ka sa iba. Kaya, di ba, no, pag totoo kang nagmamahal, ay siyempre, ikaw ay nagiging totoong pagpapala sa kanila. Yun, di ba, no? O, pag mahal mong isang tao, kumain kayo sa restaurant, ako na magbabayad, di ba, no? Ayaw mong palugi, huwag natin tularin yung dalawa na nagpunta doon sa resort. Sabi, yung Ilocano ba yun? Sa Tagalog, nagpunta sila. Nandun na sila sa swimming pool. Sabi nung Tagalog contest tayo patagalan sa tubig. Sabi niya gano'n. Lulubog tayo. Kung sino yung unang lilitaw, siya yung magbabayad dito sa resort. Mamahalin yun na resort. Matindi ang bayad. Kaya yung isa, sige, bilang naman ng 3, 1, 2, 3. Sabi niya gano'n, sabay na tayong lulubog. Alam niyo, nung lumubog na silang dalawa, talagang yung Ilocano, hinawakan na niyang mabuti yung doon sa ilalim ng pool, talagang wala nang kawala ito. Magkamatayan na, sabi niya, hindi ako lilitaw. Sabi niya gano'n. Alam niyo, yung Tagalog, sabi niya gano'n, di ko na kaya, di umahon siya, sabi niya gano'n. Sige na, ako nang babayan, ano mangyari, di ako bibitaw dito. So, tignan niyo, no? Sa kakuriputan niya, talagang mapapahamak siya, no? So, yun nga, hindi niya talaga pinayagan na siya yung magbabayad doon sa resort. So, yun po, ang tunay na nagmamahal, ang isang ebidensya, siya ay tunay na nagiging pagpapala. Tignan niyo ang Panginoong Hesus. Nung minahal niya tayo, siya ay naging pagpapala sa sangkatauhan. Biruin niyo, inialay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Diba? No, isang pagpapakita yon na yung pag-aalay niya ng kanyang buhay sa katauhan. Siya yung pinako sa cross, siya yung namatay sa cross, at yun nga ay bahagi ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya na tayo din, ialay natin yung ating buhay. Diba sabi niya doon, ialay natin yung ating buhay sa ating mga kapatid. Ibig sabihin, ang sinuturo sa atin, pag tayo totoong nagmamahal, tunay na tayo nagiging pagpapala. So yan ang tatandaan natin. Ang isang tunay na nagmamahal ay siya ay magiging pagpapala sa isa't isa. So yan po yung isang mahalaga rito na sinasabi ni Apostol Juan. Sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So yun po yung una, no? Sa pagitan ng gawa. Pangalawa, mabubuting gawa. At yung pangatlo, tayo ay nagiging pagpapala. Yan yung tatlong napakasimple na ebidensya na makikita natin na sinasabi ni Apostol Juan. Tignan nyo, pag nagawa natin itong tatlo na ito, lagi ka nilang maalaala. Kaya yung mga tunay na nagmamahal, memorable yan. Lagi silang naaalaala. Tignan nyo si Abel. Sabi ng Bible, patay na siya, sabi ng Biblia, pero nagsasalita pa. O nabasa nyo ba yun? Nakakita na ba kayo ng patay na nagsasalita pa? O doon sa Hebrew chapter 12, mababasa nyo doon, ito hindi literal yung nagsasalita.
Hindi, pero may siguro may patay na nagsalita, magtatakbuhan tayo. Ano? Pero ito, sabi ng Biblia, patay na, nagsasalita pa. Ibig sabihin, si Abel, naging memorable yung buhay niya. Kasi nung nabubuhay siya, lagi niyang napapaligaya ang Diyos. Naghahandog siya sa Panginoon. Kinalulugdan lagi ng Diyos yung kanyang ginagawang paghahandog. Kaya tignan nyo, talagang naging mabuti siyang halimbawa. Kaya halos pag binabasa ko yung kasaysayan ni Abel, talagang siya ay totoong nagmahal sa Diyos. Kasi nga, makikita natin doon yung kanyang gawa at yung mga mabuting gawa at tunay na siya ay nagiging pagpapala. Kaya tandaan na natin yan, mga kabataan. Okay, tumayo tayong lahat at tayo ngayon ay manalangin at magpasalamat sa salita ng Diyos na ating na pagkulay-kulayan mula dito sa 1 John chapter 3 verse 18. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, sa gabi ito, iminumulan niyo kami sa mga ebidensya, ilang ebidensya ng totoong nagmamahal. Mahalaga po na hinihintay niyo ang aming pagkilos, yung aming gawa. At yung mga mabuting gawa, ito'y nahayag kami kapag kami ay totoong nagmamahal. At tunay na kami nagiging pagpapala kapag kami ay nagtotoong nagmamahal. Kaya isang mabuting halimbawa po namin ang inyong buhay na ikaw nga po yung nagsakripisyo, nag-alay at pinadama nyo ang inyong pag-ibig sa sangkatauhan. Gayun din sa bawat kabataan ngayon, haplusin niyo po ang kanilang puso at patuloy na punuin ng pagmamahal na nagmumula sa inyo. Tanggalin niyo po ang unforgiveness, ang mga puot, sama ng loob. Kung sila man ay nagtampo, nagalit noon, palayain niyo po sila. Bagtos ilagay niyo po ang pagmamahal sa puso ng bawat kabataang narito ngayong gabi. Basbasan niyo po sila, magsilbing paalaala yung mga salita at hayaan niyo na sa pamumuhay nila, patunayan nila ang kanilang totoong pagmamahal sa pamamagitan ng gawa, mabubuong gawa at yung pong kanilang sila po'y nagiging pagpapala sa isa't isa. Kaya bendisyonan niyo ang kanilang buhay at ikaw lamang ang maluwalhati at madakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo sabi ng Amen. Okay, so